Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ang labanan po sa pagitan ng Ripple at ang SEC ay tila papunta na po sa isang napaka-interesting na yugto. Sapagkat kamakailan ay may kumakalat na balita tungkol po sa posibilidad ng isang emergency settlement. Matapos po ang announcement, isang announcement na nalalapit na pagbibitiw ng SEC chairman na si Ginoong Gary Gensler. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin nito at paano po ito makakaapekto sa presyo ng XRP at sa hinaharap ng crypto? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang emergency settlement na usap-usapan? Ang emergency settlement ay tumutukoy po sa posibleng mabilisang kasunduan sa pagitan po ng Ripple at ang SEC para tapusin na ang matagal ng legal na labanan. Nag-ugat po ang espekulasyon mula sa regular na closed-door meetings ng SEC kung saan tinalakay umano ang mga kasong may kinalaman sa enforcement actions. Sa parehong araw na ito, ginanap ang announcement ni Ginoong Gary Gensler kung saan ay ang kanyang pagbibitiw kung saan ay mas magiging epektibo po ito sa January 20, 2025. Ayon po sa community member ng XRP community, ang timing po ng resignation ni Ginoong Gensler ay nagpapalakas ng kanilang paniniwala na maaaring matapos na ang kaso ni Ripple sa pamamagitan po ng isang settlement. Dagdag pa rito ay lumakas ang kumpiyansa ng mga investors dahilan ng biglang pag-angat ng presyo ni XRP ng higit sa 40% o kung saan ay umabot po ito sa presyong $1.60, ang pinakamataas sa nakalipas na 3 taon. Ayan. Ngayon ay ano naman ang sinabi ni Ginoong BitBoy tungkol sa usapin na ito? Si Ginoong Ben Armstrong o mas kilala bilang BitBoy ay isang prominenteng crypto influencer. Sa kanyang kumakailang live video ay sinabi niyang bagamat hindi niya matiyak ang pagiging totoo ng balita or kung may katotohanan nga ba ang kumakalat na balita, patuloy po niyang iniimbestigahan ang issue. Ipinaliwanag niya na ang emergency settlement ay nananatiling haka-haka lamang. Ngunit hindi ito imposibleng mangyari lalo na't malapit na ang pagbabago sa pamunuan ng SEC. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto ng resignation nitong si Ginoong Gary Gensler. Ang pagbibitiw po ni Ginoong Gary Gensler ay isang game changer para sa kaso ni Ripple. Sa ilalim po ng kanyang pamumuno, naging mahigpit ang pagtrato ng SEC sa mga crypto projects kabilang na itong si Ripple. Maraming eksperto tulad po ni Ginoong Mark Fagel, dating abogado ng SEC, ang naniniwala na ang resignation na ito ay maaring magdulot ng pagbabago sa direksyon ng kaso. Bagamat hindi karaniwan ang pagkakansela ng mga apela, posible itong mangyari matapos maitalaga ang bagong chairman ng SEC. Ngunit hanggang January 20, 2025, asahan po natin na magpapatuloy ang mga espekulasyon na ito. Ngayon ay ano naman po ang maaring kahulugan nito para sa presyo ng XRP. Una ay posibleng higit pang tumaas ang presyo ng XRP. Kung magkakaroon po ng settlement o tuluyang madismiss ang kaso, asahan po natin ang mas malaking pag-angat sa presyo ng XRP. Maliban dito ay bagong maaring makamit ni XRP ang kanyang bagong all-time high na presyo. Sa kasalukuyan ay nananatili ang target na presyo ng XRP sa $2. Ngunit maaring malampasan niya ito kung positibo po ang magiging resulta ng kaso. At ang panghuli ay ang market confidence. Ang mga traders at investors ay nagiging mas kumpiyansa dahil sa mga pagbabago sa SEC at sa lumalakas na suporta para kay Ripple. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders ni XRP. Yan, para sa atin, mahalagang maunawaan po ang mga nangyayari sa kaso ni Ripple dahil malaki ang epekto nito sa market sentiment. Kaya kung ikaw ay nag-i-invest kay XRP, meron pong mga ilang bagay na dapat po nating malaman. Una ay makakaranas po siya ng mataas na volatility. Bagamat maraming bullish indicators, nananatiling volatile ang presyo ni XRP dahil sa mga haka-haka.
Kaya dapat po tayong mag-ingat sa ating desisyon sa pag-i-invest. Maliban dito ay mas maraming oportunidad. Kung tuluyang magkakaroon po ng settlement, maaring magdulot po ito ng mas malawak na adoption kay XRP, kung saan maaring magdulot ng positibong epekto sa crypto market. Yan. At syempre, kasama po tayo dito sa Pilipinas. At ang panghuli ay ang paghahanda po sa mga positibong balita. Kaya kung ikaw po ay naka-hodl, yan, lalong particular po dito kay XRP, ang mga ganitong balita ay maaring magbigay ng magandang pagkakataon para sa mas mataas na ROI or return of investment. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang kaso ni Ripple laban kay SEC ay isa sa mga pinakamalaking pagsubok para sa industriya ng crypto. Ngunit sa nakikita nating mga developments, malinaw na nagkakaroon na po ng mas positibong direksyon. Para sa mga crypto investors, ang mahalaga ay manatiling updated po sa balita at siguraduhin mag-research bago po gumawa ng anumang hakbang. Ang resignation po ni Ginong Gensler at ang mga haka-haka ng settlement ay nagpapakita po ng potensyal na pagbabago sa landscape ng crypto regulation. Bagamat hindi pa sigurado ang lahat, exciting ang posibilidad na ito para sa XRP community. Ano po sa tingin ninyo ang magiging epekto ng balitang ito? Kaya yan, huwag pong kalimutang mag-share ng inyong opinion sa comment section sa ibaba. At syempre, i-like din ang video kung gusto mo pang ng ganitong mga updates. Kaya marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.